Ito hong nangyari sa hearing ng Kongreso na initially na-discover ang overprice pagbili po ng kung ano-anong ginamit dun sa COVID-19 noong 2020 sa nakaraang gobyerno. At dun ho sa pagdinig sa Kongreso ay lumalabas hirap maipaliwanag ni dating Health Secretary Duque kung ano ang mga nangyari. Ang katwiran lang ay meron daw emergency kaya ganon. Pakinggan po ninyo kung itong ilang issue sa mga paliwanag ng mga resource person sa public hearing. Mahalaga pong makarating ito sa inyo. April 14, 2020, the price was 8,150 pesos. And then on June 25, 2020, the price was brought down to 3,409 pesos. And then on November 30, 2021, the price was brought down to 2,800 pesos. And then on May 26, 2021, the price was further reduced to 2,287 pesos. And then on November 30, 2021, the price was 2,450 pesos. And then lastly, on June 10, 2022, Madam Chair, the price was... Wala na po, sorry. So the last one was on... The last price reduction was on November 30, 2021. It was at 2,450 pesos, Madam Chair. Thank you po. Madam Chair, may we request PhilHealth to furnish us a breakdown of establishments, facilities, private and government, including the amount, and base it on the date of testing. We'll do po. Who actually receive COVID testing reimbursement. Well, ayan po, ang nagpapaliwanag po nung nabanggit na mga amount na iba-iba, maabot ng 8,000 pababa ng pababa, ay mga opisyalis po ng PhilHealth. Dahil ang Department of Health at PhilHealth, lalo na ang PhilHealth, siya po yung pinagkalooban ng malaking pondo noon. Na kung yung mga gunita, di ba, merong isa-isang may sakit, 4 million, 3 million na nagiging billing. So ngayon, ang gustong alamin ng Kongreso dun sa pagdinig na ito, public hearing, ay yung overprice at lumalabas nga po na masyadong dung unang mga araw, umabot ng 8,000. Yung pala, pwede naman palang 3,000, 2,000. So bakit nangyari yun? Pakinggan natin po yung pagpapatuloy ng question and answer sa mga kinaukulan. May follow-up question to Secretary Duque, Madam Chair. Yes po, ma'am. We will submit po. Thank you po. Maraming salamat. Sec, hindi po ba sa lahat ng mga testing na ginagawa, there's a WHO formula that is being utilized? Yes, if I recall, that is part of the considerations in the formulation of the testing costs. So, Madam Chair, Madam Chair, yes, I just wanted to interject with your permission that in the initial stage of the pandemic, where there was a scant supply of test kits, the testing cost was clearly very high, but as soon as time went by and supplies and prices started to stabilize, then DOH with PhilHealth started to make the corresponding adjustments. So they started to reformulate the testing fees so that pababa ng pababa as the supplies increased and as the prices stabilized. Thank you, Your Honor. Yeah, Madam Chair, if I bring back the memory of the Honorable Secretary Duque, nababa ang presyo nung paulit-ulit po namin kinakatok ang inyong opisina during the budget deliberations. Because 8,150 per COVID test is exorbitant. Kaya nga po, Madam Chair, if the Honorable Duque is aware that there is a WHO formula being used in computation, this will point to the fact that the test cost should have actually been between 2,000 to 2,500 pesos. Di po ba? So, nagkaroon po na... Merong overpriced, ang laki ng discrepancies, ano? 8,000 to 4,000, 3,000.
Anyway, si dating Health Secretary Garin po yung babaeng nagtatanong kay former Secretary Duque, Francisco Duque. So alam po ninyo, itong issue ng overprice na ito at yung 47.6 billion budget na galing sa Department of Health na ibinalik sa DBM, sa PS-DBM, na inimbestigahan ko yung mga gunita, inimbestigahan ito ng Blue Ribbon Committee ni Senator Gordon dati, pero inaway ng Malacanang. Grabe po yung mga batikos ng Malacanang noon under President Duterte kay Senator Gordon. Nagkapersonalan sila dyan. Kasi naniniwala si Gordon na merong overprice at saka mali ang paglipat ng pondo na ang nakinabang ay mga malalapit sa nakaraang gobyerno ng mga panahon yun. Pero hindi ho pinakinggan ng Malacanang. Pinagbawalan pa nga ng Malacanang na mag-attend ang mga cabinet secretary or government official sa public hearing ng Blue Ribbon Committee ng Senado. So ngayon dahil wala na si dating Pangulong Duterte, Marcos administration ngayon, meron na hong karapatan ang Kongreso na ito'y balikan kasi nga ho budget ang pinag-uusapan. At by August or September, budget deliberation ulit for proposed budget 2025. At siyempre, ngayon pa lang, inuumpisahan na ng ating Kongreso at ng mga kongresista alamin tama ba ang pinagamitan ng nakakalulang bilyones na pumutok nga dyan ay 129 billion daw ang nagastos ng gobyerno noong mga panahong yon. Tama lang naman siguro gumastos dahil buhay nakataya. Pero kung mayroong overprice, mayroong corruption, halimbawa, ibang issue yan. Mayroong accountability ang gobyernong nakaraan kung mapapatunayan na mayroong overprice sa paggamit ng mga PPEs, kung ano-ano mga ginamit ng gobyerno para isalba ang buhay ng mga panahon yan. So, sa ibang bansa, hindi na pinag-uusapan ito dahil walang corruption sa kanila. Walang overprice. Dito sa atin, binabalikan dahil ng mga nakaraang gobyerno, iniimbestigahan ito, ayaw makipag-coordinate ang Executive Department sa Blue Ribbon Committee. Ngayon po, Kongreso na ang gumagalaw. Kasi meron namang kapabilidad ang Kongreso dahil pag-budget, sila talaga ang merong authority na alamin saan mo ginamit ang budget at saan mo gagamitin ang susunod na budget. Yan po yung mga tanong. 2 tanong lang yan na dapat ay balik-balikan. Ulitin ko, tanong ng congressman, saan nyo ginamit ang budget na aming ibinigay? At itong inyong proposed budget, saan nyo ulit gagamitin? Yun lang po yung mga tanong dyan. So kailangan mong i-justify saan mo ginamit at kung saan mo gagamitin. Pag hindi, may problema ka. Yan po ang authority ng Kongreso at ng Senado. Pero binaliwala yan noong nakaraan. Nagkapersonalan pa, nagmurahan pa nga, di ba? Kung nyo mapapansin. Halos umuusok ang social media at media ng mga murahan ng mga panahong yon. Personal na mga batikos ng Malacanang laban kay Gordon at yung iba pang mga senador nag-iimbestiga. Tapos ngayon, ito na sa Kongreso. Kasi noong araw ang Kongreso walang tiboy. Tuta ng Malacanang ang Kongreso noong araw. Hindi makagalaw. Under Cayetano at saka Velasco. Wala silang ginawang investigation tungkol sa overprice at baka kadudadudang pag-transfer ng budget sa iba-ibang department. Hindi gumalaw ang Kongreso noon. Senado lang. Kasi nga yung speaker noong araw ay mukhang takot yata sa Malacanang. Ngayon, iba na ang galaw. Yung authority nila noon, authority pa rin ngayon, ginagawa ng ating Kongreso. So, legal po yan. Tayo magagawa. So, kayo, ano ang inyong masasabi? Tayo mga Pilipino dito at sa abroad may kalayaan, nag-comment, reaksyon sa bagay na ito dahil pera ng bayan ang ginagastos nila.